kababayan nating OFW, kanino at paano nyo ipinapadala ang pinaghirapan nyong sweldo sa inyong mga kamag-anak dito sa Pilipinas? Sana hindi ito issue o problema sa inyong pamilya. Sa bayan kasi ng Labo sa Camarines Norte, Bakit saan mo ba ginagamit yung pera? Di ba dahil sa girian sa buwanang ipinapadalang pera mula abroad, isang ginang ang walang awang pinagtataga. Nakita ko po yung chat po ng kapitbahay namin. Si mama nga daw po patayin na binatay daw po ni Dito Kutay. Hindi ko po matanggap, ma'am, yung parang maldumal pong pagpatay. Sa pamilya ng mga OFW na nagre-remit ng kanilang pera dito sa Pilipinas, sana hindi mangyari ito sa inyo. Magdadalawang taon ng DH o domestic helper sa Kuwait si Mary Ann. Naiwan niya rito sa Pilipinas ang kanyang mister na si Reynaldo at ang 4 nilang mga anak. Buwan-buwan nagpapadala ng pera si Mary Ann sa kanyang mag-aama sa Bicol. Ito po yung proof of transaction na ako po ay nagpapadala sa pangalan po ni Reynaldo Villahin nung ako po ay nasa ibang bansa pa. Hindi po pare-parehas yung amount at minsan po iniipon ko na muna. Sa 20,000 pesos na sweldo ni Mary Ann, nagtatabi raw siya ng kaunti para sa panggastos niya sa Kuwait. Kalahati sa matitira nito ang diretso sa kanyang mister na si Reynaldo para sa grocery, baon ng kanilang mga anak sa eskwela at pambayad ng bills. Tipirin mo naman. Oo, akong bahala rito. Tsaka nga pala yung kalahati pakibigay kay Ate Alma ha. Oo, bibigay ko sa ate mo yan. Ang kalahati naman nito, iniaabot ni Reynaldo sa kapatid ni Mary Ann na si Alma. Oo, Ate Alma, ito yung pinabibigay ni Mary Ann. Na siya raw nagtatago ng monthly savings ng mag-asawa. Nagsimula po ma'am yung kasunduan namin noong 2021 pa po. Yung naipon ko pong savings sa kapatid ko ma'am ay umabot lang po siya ma'am ng 60,000. Ang plano ko ma'am ay paayos po yung bahay namin. Si Mary Ann kasi wala raw tiwala sa sarili niyang mister. Sugarol daw kasi ito at di umano lasinggero't basagulero. Nung binata pa siya, nasasangkot siya sa mga trouble. Pero palibasa ma'am, umibig ako. Inisip ko nun ma'am, ang tao po, nagbabago naman. Nung nagsama raw sina Mary Ann at Reynaldo, Lumalabas na ma'am yung pagkasiloso niya. Kawalan niya ng tiwala sa akin. Hindi ko matanggap na dahil sa selos nagawa niya akong saktan. si Mary Ann madalas daw sinasaklolohan ng kanyang ate Alma na kapitbahay lang din nila. Alam mo ate, ikaw masyado kang pakilamero. Ba't saan ko ba ginagamit yung pera? Di ba sa anak namin? Bisyo ka kasi. Hindi mapigilan ng kapatid ko. Pumupunta siya sa bahay namin. Sinasabi po nung kapatid ko na bakit ganyan yung sinasabi mo sa kapatid ko. Yun po ma'am yung nagiging dahilan din po na sinasabi po ng asawa ko na nakikialam daw po yung kapatid ko. Nais na raw noong hiwalayan ni Mary Ann ang kanyang mister. Nakiusap po siya sa akin na yung nangyari daw po na pananakit niya sa akin ay dala lang ng pagkalasing niya. Tinitiis ko yun kasi iniisip ko na gusto ko buo yung pamilya namin alang-alang sa mga anak namin. Hanggang taong 2021 nung si Mary Ann nag-abroad. Nagpapadala ako ma'am ng pera sa pangalan po ng asawa ko. Siya po yung nagkiklaim sa bangko. Meron pong nakabukod na pang-allowance para sa pamilya ko, pang-grocery nila. Nakita ko yung kalagayan nila na halos may tiritindahan sila. Naubos at dahil po yung Reynaldong yan may bisyo. Para sa po yan. Kaya palagi din po problema niyang taong yan ay tira. Nawalan na ako sa kanya ng tiwala. Yun nga po ma'am, kinita niya doon sa pagkakatay ng baboy sa halip na may partihin kami na wala ng saysay bagkus nalubog sa utang. Gusto ko sabi ko yung kahit pa unti-unti na maitatabi ko, gusto ko ang magsisavings niyan ay yung kapatid ko. Pumayag siya ma'am. Pero ang ganitong setup, minasama pala ng kanyang mister. Hindi ko alam ma'am na yung pag-iipon ko pala ma'am sa kapatid ko. Nag-iisip na siya ma'am ng hindi maganda na sinasabi niya na winalan ko na raw daw siya ma'am ng karapatan sa akin. Ang sabi po ni Reynaldo, nagpapadala man daw si Mary Ann, pero si Alma po ang naghahawak. Sasabihan nyo ng asawa ko, katulad ng pag-inom tapos sa pera po. Si Reynaldo, unti-unti na palang lumalalim ang puot sa kanyang hipag na tumutulong lang naman sa kanilang mag-asawa na makapag-ipon. Busi men ha, bibili pa ako ha. Hanggang hapon nito lang November 14, nakikipag-inuman daw si Reynaldo nung nakita niya si Alma na palabas ng bahay nito. Mga madadaldal ang bibig dito. Dapat tinatadtad ang bunganga eh. Naano ka ba dyan? Pinagsasabi mo. Naima ko dyan ah. Dahil. Nang walang kung ano-ano, meron itong inilabas.
taga po sa ulo, sa may liig, may saksak sa likod, sa kamay may taga. Pag labas ko po, duguan na po, di na po gumagalaw. Si Ronaldo nagpunta po doon sa kabilang bahay. Oh, wala makikialam ha! Susunod ko kayo dito! Di ko po nahabol. Ang sabi pa po niya, kung sino man daw ang tumulong sa asawa ko, susunod na niya. Ang pangyayari, agad nakarating kay Mary Ann sa Kuwait at ang nagbalita nito sa kanya, walang iba kundi ang kanyang mister. Kumusta na? Pinatay ko na yung kapatid mo. Pero hindi ako nagsisisi sa ginagawa ko. Sobrang shock ko, ma'am. Nalulo mo ako. Ang nai-reply ko sa kanya, huwag mo akong ginagago. Kasi ang isip ko, ma'am, noon baka binibiro ako. Yung pinsan ko rin, nag-chat na rin po sa akin. Ate, wala na si Ate Alma. Binatay na niya ng asawa mo. Kaya ang uwi ni Mary Ann nitong November 23 para sana magkasama-sama sila ngayong Pasko na paaga dahil sa nangyaring trahedya sa kanilang pamilya. Ang gusto ko, ma'am, mabigyan ng hustisya. Kinabukasan, matapos ang krimen, si Reynaldo agad na huli at nakalaboso. Sa Labo Municipal Police Station, nagkaharap ang mag-asawa. Nung makita ko siya, ma'am, sa kalagayan niya, ang tanong ko sa kanya, bakit nasa ganyang kalagayan ka? Hindi ka kuya yung inaasahan ko sa pag-uwi ko. Yung umiiral sa akin, ma'am. Kasi asawa ko po siya, ma'am. Napakahayop mo. Hindi ko kayang matanggap. Ginawa mo sa kapatid ko, binabay mo ang pagpatay sa kanya. Ang suspect nagbigay rin ng sarili niyang salaysay sa nangyari. Naginaminan po kami. Hindi ko naman po siya pinaparinggan. Sabi ko yung mga matadaldal na bunga nga dapat tinatabtaban ang bibig. May nag-react. Inaano ka ba dyan? Pinagsasabi mo? Sa ako'y naano ka baga? Sakto naman po na ako'y pupunta doon sa kusina. Sige po ang dakdak. Nahakpot ko po yung sundang. Na-block po ako sa ginagawa ko. Ang pala na tinataga ko ng babae na yun. Kinikwintada ko po ang pira ng asawa ko at pinapadala sa akin at binibigay ko siya dun sa kapatid niya. Bakit po ganito? Niwawalan ninyo ako ng halaga. Ay kasal kami na mag-asawa. Giit niya, hindi lang daw pera ang issue niya kay Alma. Kasi po, pag nag-aaway po kaming mag-asawa, nakikialam na yan. Pinalano pala nila na pagdating ng asawa ko, ay palalayasin na rin pala po ako. Si Reynaldo nahaharap ngayon sa kasong murder. Unbailable po to 12 years and above ang penalty na pagkakakulong. Ito po ang ginamit ng ating suspect sa pananaga. Pwede din siyang kasuhan sa RA 9262 o Violence Against Women and Children Act. Ibig sabihin nito yung physical na pananakit niya, verbal at yung emotional na pananakit niya doon sa biktima. Sa hindi ko inaasahan at saglit lang na magkakaganito ang buhay ko na ang pangarap ko sana ko ay biglang nawala. Dahil napuno-pula ako ng galit. Nagsisisi ako, ma'am, dahil sana kambianan ko at bayaw ko. Sana mapatawad din niya ako.